Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako, Sumiat Spasiat, and welcome to our daily devotion with Pastor Raso Lacampo. And today is October 22, 2025, and our topic is all about ano ang kahalagahan ng Diyos na hindi nagbabago. So our concept is all about unchangeableness. So, ang hindi nagbabagong katangian ng Diyos ay nangangahulugang siya ay pareho noon, ngayon, at magpakailanman. So, hindi nag-iiba yung kanyang likas, mga pangako, at syempre yung layunin niya. So, habang ang mga mundo natin ay nagbabago, ang Diyos ay nananatiling matatag, tapat, at mapagkakatiwalaan. Dahil dito is makakasiguro tayo na ang kanyang kasalita at mga pangako ay totoo at maaasahan magpakailanman. So, our Bible readings for today is all about Numbers chapter 23 verse 19 ASND version. Hindi nagsisinungaling ang Diyos tulad ng tao at hindi siya nagbabago ng isip tulad natin. Kapag sinabi niya na gagawin niya ang isang bagay, ginagawa niya ito. Kapag nangako siya, tinutupad niya ito. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God's word is trustworthy. So, ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan dahil ito ay totoo at hindi nagkakamali. So, lahat ng kanyang sinabi ay may katuparan sa tamang panahon. Dahil dito is maaari tayong umasa sa kanyang mga turo at pangako kahit sa gitna ng mga pagbabago sa ating buhay. Second is God's promise is sure. So, kailanman hindi kailanman binabawi ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kung siya ay nangako ng kaligtasan, pag-ibig at biyaya is tiyak na matutupad ito. So, ang kanyang katapatan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa bawat sitwasyon. Third is God's character is consistent. So, ang Diyos ay hindi nag-iiba ng ugali o disposisyon. Siya noon, ngayon, at magpakailanman ay mabuti, mahabagin, at makatarungan. So, dahil dito is hindi natin kailangan matakot na magbago ang kanyang pagtingin sa atin. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is read and understand God's will in the Bible. So, yung pagbabasa natin ng Biblia araw-araw ay nagpapalalim ng ating tiwala sa kanyang hindi nagbabagong salita. So, doon natin nalalaman ng kanyang layunin at direksyon para sa ating buhay. Kapag alam natin ng kanyang kalooban, hindi tayo madaling matinag. Second, rely on God's sovereign plan and promises. So, kahit hindi natin maunawaan ang lahat ng nangyayari, pwede tayong magtiwala na ang plano ng Diyos ay laging mabuti. Ang kanyang mga pangako ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa pananampalataya. So, sa bawat hamon natin, siya ang ating sandigan. And last is rest in God's constant nature and character. So, sa panahon ng pagod, takot o pagkalito natin, is maaari tayong huminga ng maluwag dahil alam natin na ang Diyos ay pareho pa rin, mapagmahal at matapat. So, ang kanyang kabutihan na hindi nagbabago kahit magbago man ang ating mga sitwasyon. Kaya't makakaasa tayong hindi niya tayo iiwan o pababayaan. So, ngayon dako na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about how can we practically rest in God's promises and faithfulness. So, syempre maaari tayong magpahinga sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng buong pagtitiwala at pagsuko sa Kanya araw-araw. So, syempre, sa halip na mag-alala tayo, is dapat nating ipalala sa ating sarili kung gaano siya naging tapat noon. So, natutunan ko na ang tunay na kapahingahan ay hindi galing sa kaginawaan ng buhay natin, kundi sa pagkilala sa Diyos na hindi nagbabago, at sa ating buhay, isusubukan natin or dapat nating gawin na huwag mag-alala sa mga bagay na hindi natin kontrolado at patuloy na magtiwala sa Kanyang plano at katapatan. So, let's pray po, Lord God, maraming salamat po dahil Ikaw ay tapat na hindi nagbabago sa panahon ng pagdududa at takot. Tulungan mo po kaming magtiwala sa inyong mga pangako. Lord God, naway makahanap kami ng kapahingahan sa iyong katapatan at kabutihan. Lord God, turuan mo kaming manampalataya sa iyo araw-araw dahil alam namin na hindi ka kailanman nagkulang. Sa pangalan ni Jesus, Amen.